Isa pang senador at 8 kongresista ang kabilang daw sa ikatatlong grupo ng mga sasampahan ng reklamo. Kaugnay pa rin ang pork barrel scam. Ayon sa Department of Justice, handa na ang kanilang mga dokumento. Nakatutok si Susan Enriquez. Eksklusibo. Handa na raw ang DOJ na isampa ang ikatlong batch ng reklamo sa Ombudsman kaugnay sa pork barrel scam. Marami din mga nagsasabi, nagkikriticize, o bakit parang namimili kayo, bakit hindi nyo pa kinakasuhan yung iba. May dahilan po yan. Makakatulong ho siguro ang mga siniwalat ni Mrs. Napoles, lalo na kung ma-validate na po namin. Ayon sa source ng GMA News, posibleng malversation ang isang pangreklamo. Maaaring makasama raw sa reklamo sa Senador Gringo Onasan na naglagak ng 15 million pesos sa isang NGO ni Napoles. Ang magkapatid na sina incumbent Abono Party List Congressman Conrado Estrella III at dating Abono Party List Congressman na si Robert Raymond Estrella nagbigay din ng mahigit 80 million pesos at 50 million pesos sa 5 NGO ni Napoles. Naglagak din sa 3 NGO ni Napoles ang magkapatid na Ortega ng La Union. Halos 30 million pesos ang kay dating congressman at ngayon governor na si Manuel Ortega. At 18 million pesos naman ang kay incumbent La Union Congressman Victor Francisco Ortega. Si dating Zamboanga del Sur Congressman Isidro Real Jr., mahigit 4 na milyong piso ang nilagay sa isang NGO ni Napoles. Si incumbent congressman ng Cagayan de Oro na si Rufus Rodriguez naman, mahigit 3 milyong piso sa isang NGO din. At dating si Bac Party List Congressman Joel Villanueva na Director General ng TESDA ngayon, halos 4 na milyon para sa isang NGO din. Sa mga ahenteng maaaring kasama sa reklamo, tanging si Energy Regulatory Commission Chairman Sinaida Ducot ang nasampahan na rin dati kaugnay ng pork barrel fund scam. Naging ahente raw si Ducot ni na Congressman Bagaching at Congressman Ortega. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Malacanang si Ducot. Dati nang nabanggit sa mga ulat si Honasan at ang 8 kongresista. Si Honasan itinanggi na ang alegasyon. Hindi naman daw siya ang namimili kung saang NGO napupunta ang pork barrel fund niya. Itinanggi na rin ni Bagaching sa isang press statement nung nakaraang buwan na may kinalaman siya sa pork barrel. Sa lumalabas daw na ulat, hindi pa siya congressman nung panahong may transaksyon siya umano sa Technology Resource Center o TRC. Naniniwala naman daw si Villanueva na malilinis din ang pangalan niya mula sa isyung ito. I'm ready to shed light kung ano man yung pwede kong maitulong para matapos ito. And at the same time, I'm very confident na at the end of the day, I will be cleared. Patuloy na kinokontak ng GMA News ang iba pang mga mambabatas. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.